Bilang class monitor, nakapunto si Anbay at naging girlfriend niya ang pinakamagandang babae sa klase. Pero dumating ang awakening ceremony at nakakuha si Anbay ng 3.1 mage. Hanggang doon lang. Biglang nagtawanan ang lahat. Nagbiro ang isa na hindi nila inasahang halos hindi pumasa sa class change ang talento ng magaling na class monitor. Pinahina ng isang babae ang boses ng lahat dahil nakagising ng talentong higit sa 9 na puntos ang girlfriend niya. Pagkatapos ay lumapit ang magandang si Liu Ruon at sinabihan si Anbay na huwag malungkot. Ang talento niya ay 9.6 mage at sinabi niyang siya na ang magpoprotekta sa kanya mula ngayon. Sinabi na lang ni Anbay na ayos lang siya at hindi na niya kailangang mag-alala. Kung itatabi sa 9.6 ni Liu Ruon, mukhang nakakaawa ang 3.1 ni Anbay. Sa bagay, mas mabuti na yon kaysa maging normal na tao. Pero sa talentong ito, magiging pinaka-ordinaryong mage lang siya, hindi isang god-level monster na kayang sumira ng mundo. Hindi man lang siya aabot sa pagiging mob grinder. Sinabihan siya ni Luruan na mas mabuting magpalit na lang siya sa support class at asikasuhin ang logistics niya mula ngayon at natahimik sandali si Anbay. Sa kanya sinabing may sarili siyang mga plano. Magiging mage siya. Hindi makapaniwala si Luruan sa narinig niya. Tinanong niya kung seryoso ba talaga siyang maging mage. Nagpipigil ng tawa ang mga tao sa paligid nila at lumayo ng kaunti si Anbay sa kanila. Napaisip siya kung dapat ba siyang bumalik at subukang bumili ng ibang staff pero tuloy-tuloy pa rin ang tawanan sa likod niya. Nainis na rin si Liu Ruon at pinagalitan siya. Sinabi niyang ang pagpayag na maging support class siya ay isa ng pagkakataon para manatili sa tabi niya. Kung hindi niya alam pahalagahan ang pagkakataong iyon, huwag siyang manisi na naging walang puso siya. Kinalaunan, sa class change hall, tinanong ni Teacher Wong si Anbay kung pinag-isipan niya itong mabuti at kung seryoso siyang maging mage. Tutal, ulila si Anbay at walang nakatatanda sa bahay nila para magplano para sa kanya. Sinabi sa kanya ni Teacher Wong na malinaw na hindi niya naintindihan kung gaano kagastos maging mage, at sa score na 3.1, walang paksyon ang magtitiyagang turuan siya. Alam mismo ni Anbay kung gaano kawalang kwenta ang talentong ito, pero nang tumingala siya, may lumulutang sa itaas niya. At nagbigay iyon sa kanya ng huling pag-asa dahil ang bagay na lumulutang ay ang kondisyon para ma-activate ang system kasama ng kumpletong class change notification. Pagkatapos ay sinabi ni Anbay kay Teacher Wong na buo na ang desisyon niya. Magiging mage siya. Napabuntong hininga na lang si Teacher Wong at sinabihan siyang pumasok sa class change array para tanggapin ang binyag ng enerhiya. Isa na namang naliligaw na kabataan, kaya naghanda siya para sa proseso. Biglang lumiwanag ang buong array. Lumabas ang notification. Tagumpay ang class change. Magic Apprentice. Natutunan ang panimulang skill. Basic Fireball. Tiningnan ni Teacher Wong ang resulta at muling napabuntong hininga. Sabi ko na nga ba, naging pinakabasic na Magic Apprentice lang siya. Hindi man lang iyon maituturing na totoong mage. Pero may panibagong nagliwanag sa harapan ni Anbay. Marami pang notification ang lumabas. Kumpleto na ang class change. Nakumpleto na ang mga kondisyon para sa system activation. Nag-a-activate na. At sunod na dumating ang totoong sorpresa. Binabati ang host dahil matagumpay na naibind ang skill affix system. Sa tuwing magle-level up si Anbay, maaari siyang bumunot ng isang golden affix at ilagay ito sa kahit anong skill para magkaroon ito ng karagdagang epekto. At ngayon, mayroon na siyang isang available draw. Kaya bumunot siya. Lumabas ang resulta. Tagumpay ang pagbunot. Nakuha ang golden legendary skill affix na explosion. Ang mga affix ay mga karagdagang attribute na maaaring ilagay sa mga kagamitan sa mundong ito. Pero kakaiba ang kayang gawin ng system ni Anbay, kaya nitong magdagdag ng affixes ng direkta sa kanyang mga skill. At ang pinakaunang affix niya ay isang napakapambihirang golden affix, ang explosion. Ang epekto nito ay nagpapataas ng pinsala ng 10 hanggang 100 beses at dahan-dahang humihina ang lakas mula sa gitna ng pagsabog palabas. Hindi iyon ang aasahan mo mula sa isang 3.1 mage at nagdesisyon si Anbay na i-fuse ang explosion affix sa kanyang fireball skill. Nang makumpleto ang fusion, tiningnan niya ang daang beses na pagtaas sa pinsala nito. Ngayon, gusto na niyang malaman kung gaano nga ba talaga ito kalakas. Naglakad si Anbay papunta sa likod ng bundok ng paaralan dahil nalaman niyang mayroong novice trial ground doon. Sa daan, kumuha siya ng isang set ng novice equipment at nagpatuloy sa paglalakad. Habang tumatakbo, narinig niya ang usapan ng ilang estudyante. Nagtanong ang isa kung talagang pinalitan ni Anbay ang class niya pa mage. Nagduda naman ang isa kung may lakas ba ng loob siyang panindigan iyon. Hinulaan pa ng isa na baka umasa na lang siya sa suporta ni Liu Ruon, pero hindi sila pinansin ni Anbay. Alam niyang ang mga wild monster sa likod ng bundok ay hinuli at dinala roon ng mga guro ng paaralan. Karaniwan ay hindi lumalagpas ng level 5 ang mga ito, kaya perpekto ang lugar na ito para subukan ang kanyang fireball. Pero bago pa siya makapasok, may biglang nagpatumba sa kanya sa lupa. Siluruhan ito. Tinanong niya si Anbay kung gusto ba nitong makipag-team sa kanya. Isa siyang Tier 3 Ice and Snow Mage, kaya madali lang niya itong mabubuhat at hahasyan pa niya ito ng karanasan. Tumanggi lang ng formal si Anbay.
Tinanong ni Liu Ruon kung bakit siya tumakbo papunta sa kanya noong una pa lang, at sinabi ni Anbay na nakaharang kasi siya sa pasukan. Agad na nadismaya si Liu Ruon. Inisip niyang ipinahiya lang siya ni Anbay sa publiko, at ngayon ay nag-isip siya kung paano pananatilihin ang perpektong imahe ng pagiging mabait at palakaibigan. Saka pinaalalahanan ni Teacher Wang ang lahat na kahit hindi mataas ang level ng mga halimaw sa loob, kailangan pa rin nilang mag-ingat. Sinabihan niya silang huwag maging unang mga estudyanteng sisira sa record ng paaralan na walang namamatay sa loob ng maraming taon. Sinabi ni Anbay kay Teacher Wong na naintindihan niya ito at nagpasalamat sa pag-aalala. Napabuntong hininga na lang si Teacher Wong. Naisip niyang malinaw na hindi makikinig si Anbay sa payo niya. Sinadya niyang hindi sabihin kay Anbay ang tungkol sa trial ground na ito, pero nahanap pa rin ito ng bata. Kalaunan sa loob ng trial ground, tumingin-tingin si Anbay sa paligid. Saka siya may napansin, isang maskuladong halimaw na mukhang kuneho. Isa itong level 1 mutated rabbit na may 80 V, 5 attack, at 3 defense. Namukhaan ito ni Anbay bilang isang katutubong nilalang ng Blue Star na nagmutate matapos ma-infect ng kabilang mundo at tuluyang nagbago ang mga gawin nito. Kaya nagdesisyon siyang huwag na itong pagbigyan. Pasimple muna siyang umatake at nagcast si Anbay ng kanyang basic fireball. Lumipad ang fireball papunta sa kuneho at mabilis lang na umiwas ang mutated rabbit. Hindi na iwasan ni Anbay na magreklamo sa kung gaano kabagal ang fireball. Humarap sa kanya ang halimaw, nagsimulang umatungal, at biglang sumugod diretsyo sa kanya. Pero sa sandaling tumama sa lupa ang fireball, boom, yumanig ang pagsabog sa buong paligid. Tiningnan ni Anbay ang epekto nito at napagtanto na, sa tingin pa lang, ang radius ng pagsabog ay nasa 10 metro. Sa bagay, mabagal ang fireball. Pero kung hindi ito nakita ng kalaban, sobra-sobra na yon para pasabugin sila. Isang notification ang lumabas. Matagumpay na napatay ang mutated na kuneho. Kasalukuyang experience, 1%. Napagtanto ni Anbay na pamilyar na siya sa skill ngayon. Kaya oras na para bilisan ang pagpapalevel. Nagmadali siyang umikot sa trial ground para pabagsakin ang bawat halimaw na makita niya. Sinundan pa nga siya ng ilan sa kanila. Perpekto. Mahina ang utak ng mga mutated na nilalang kaya madali silang ipunin. Tinaas ni Anbay ang kanyang wand at naglabas ng isa pang fireball. Sa pagkakataong ito, itinira niya ito sa isang malaking grupo ng mga halimaw. Dumiretso ang fireball sa grupo nila. Tapos boom. Natamaan ang buong grupo sa pagsabog at nagkadurog-durog. Tumaas ang experience niya hanggang 29% at saka siya nag-level up. Level 2. Tumaas ang kanyang stats at agad naisip ni Anbay na maaari pa siyang bumunot ng isa pang affix. Inutusan niya ang system na bumunot. Lumabas ang Golden Legendary Skill Affix Explosion at nagtaka na naman si Anbay. Ngunit nakita ng system na doble ang epekto kaya binigyan siya nito ng isa pang pagkakataon na bumunot. Kaya bumunot ulit siya at sa pagkakataong ito, matagumpay ito. Binabati kita sa pagkuha ng Golden Legendary Skill Affix times 10. May napagtantong mahalaga si Anbay. Maaaring pagsamahin ang magkatulad na mga affix, kaya isinama niya ang bagong Explosion Affix sa kanyang Fireball skill. Ang kanyang basic Fireball ngayon ay nagpapalabas ng projectile na may 1% tsansa na magpasunog ng kalaban, magdulot ng Spirit Explosion damage, at gumawa ng malaking area of effect na pagsabog pag tumama. At ang blast damage ay tumaas na ngayon ng 30 hanggang 300 beses, unti-unting humihina mula sa sentro papunta sa labas. Nagdesisyon si Anbay na subukan ito. Naglabas siya ng isa pang fireball. At ngayon, boom, isang napakalaking pagsabog ang umalingaw sa paligid habang may mga karne na naluto sa apoy. At sinabi ni Anbay na ang pagkain sa karne ng mga mutated na hayop ay unti-unting makakapagpataas ng kanyang experience habang may maliit na dagdag din sa kanyang stats. Ngunit kahit napatay na niya ang halos lahat ng mutated na hayop sa likod ng bundok, umabot lang siya sa level 4. Tapos dumating pa yung osong iyon. Pasikreto siyang inatake nito, dahilan para magkamali si Anbay sa paglalagay ng affix. Nang umatake ang oso, agad niyang inutusan ang system na idagdag din ang 10 times affix. Ngunit ngayong naisip niya ito, mayroon siyang napagtanto. Ang nakuha niyang 10 times affix ay maaari palang idagdag sa isang passive skill, ibig sabihin, posibleng lumaki ng 10 beses ang tatlong pangunahing stats niya. Mababago nito ang lahat. Pinalawak din nito ang isipan ni Anbay tungkol sa kung paano niya magagamit ang kanyang mga affix. Pagkatapos mag-level up ng 2 beses, nakakuha siya ng 2 bagong affix, no cooldown at no cast time. At ang 2 iyon ay talagang perpekto para sa basic fireball. Pinupunan nito ang pinakamalaking problema ng skill, ang napakabagal nitong casting time. Ngunit kung gusto ni Anbay na umabot sa level 5, kailangan niyang pumunta sa ibang lugar, kaya nagsimula siyang maglakbay muli. Samantala, tiningnan ng isang tao ang relo niya at sinabing mas mabilis ang pagpatay sa mga halimaw ngayong taon kumpara noong nakaraan. Ang lalaking ito ay ang diyan ng mga estudyante na si Li Feng. Sinabi ni Wang na baka gumawa ng grupo ang mga magagaling na estudyante para tugisin ang mga mutated na halimaw, pero hindi kumbinsido si Li Feng na ganoon lang iyon kasimple.
Alam niya ang kakayahan ng mga estudyanteng iyon, at maliban na lang kung may tinatago silang diskarte, mayroong hindi tama. Sinabi ni Wang na kailangan lang nilang tingnan ang level ng lahat paglabas ng mga estudyante mamaya. Lilinaw niyan agad ang lahat. Ngunit bago pa makasagot si Li Feng, bigla silang may narinig na sumisigaw ng tulong. Isang estudyante ang patakbong lumabas ng may matinding takot. Hinawakan siya ni Wang habang sinabihan naman siya ni Li Feng na ligtas na siya at tinanong kung anong nangyari. Utal-utal na sinabi ng estudyante na hindi rin siya sigurado. Naka-farm daw siya ng mutated na halimaw sa may labasan kanina, ngunit pinagmadali siya ni Wang na magpaliwanag. Nabikas na rin sa wakas ng estudyante na biglang sumugod ang isang grupo ng mga mutated na halimaw palapit sa labasan. Mabuti na lang mabilis siyang tumakbo. Kung hindi, baka nadurog na rin siya. Agad na nagtungo si Li Feng sa portal. Inutusan niya si Old Huang na bilisan, tulungan siyang palakihin ang portal, at maghanda na salubungin ang mga estudyante. Sa loob, patuloy sa paglalakbay si Anbay sa lugar. Tapos may napansin siyang nakakapagtaka. Bakit wala siyang makitang kahit sino? Sa ibang lugar, isang grupo ng takot na mga estudyante ang nagpupumilit makatakas. Sumigaw ang isa sa kanila na lumaki na ang portal at magmadali ang lahat para makaalis. Sinabi ng isa pang estudyante na malamang naghihintay na ang mga guro sa labas para salubungin sila. Nagmura naman ang ikatlo, nagtataka kung anong nangyari sa grupong ito ng mga mutated na halimaw. At sa mismong likuran nila, hinahabol pa rin sila ng mga mutated na halimaw. Tumingin-tingin si Anbay sa paligid at napagtanto rin kung bakit wala siyang makitang mga mutated na halimaw sa likod ng bundok. Tumakbo silang lahat patungo sa may labasan, at sapat ang laki ng grupong ito para maipaabot siya sa level 5. Sa labas ng portal, mas dumarami ang mga estudyanteng nakakalabas, at lumabas din si Anbay. Agad siyang binati ni Wang at nagagalak itong makitang ligtas siyang nakalabas. Tinanong niya si Anbay kung paano nito naiwasan ang grupong iyon ng mutated na halimaw, ngunit medyo kinabahan si Anbay at sinabing paglabas niya, wala na ang grupo. Inakala ni Wang na malamang kusa silang nagkahiwa-hiwalay kaya sinabihan niya si Anbay na magpahinga muna, na sinang-ayunan naman ni Anbay. Bago siya umalis, pinaalalahanan siya ni Wang na may isang malaking pagsusulit 10 araw mula ngayon na magdedetermina sa direksyon ng propesyon niya sa hinaharap. Kaya pinayuhan niya si Anbay na magsikap at patuloy na magpa-level up. Umalis si Anbay, at naisip niyang hindi man lang siya nag-abala na gamitin ang identification sa sarili niya. Sa totoo lang, maayos na rin yon. Kaya niyang itago ang lakas niya. Saka lumabas ang notification ng system. Binabati kita. Naabot mo na ang level 5 at na-unlock ang pangalawang class exclusive skill slot. Na-trigger ang basic class passive. Plus 10 sa lahat ng stats. Na-trigger ang mage initiation synergy. Spirit plus 3. Pagkatapos ay dumating ang isa pang notification. Matagumpay ang pagkuha. Binabati kita sa pagkuha ng Golden Legendary Level Skill Affix, Corpse Explosion. Samantala, sa isang lugar may isang taong galit na galit. Sumigaw siya, nagtataka kung saan namatay ang lahat ng mga mutated na halimaw na yon. Kinalaunan, dumating si Anbay sa lokal na Adventurers Association. Ang lugar ay napupuno ng kumikinang ng mga armas at maliliksing battle pet. Naisip ni Anbay na ngayon ay maaari na siyang matuto ng kanyang pangalawang skill, kaya mabuti pang tingnan na rin niya ang mga skill book habang nandito. Habang nagtitingin-tingin, isang partikular na skill book ang nakakuha sa atensyon niya. Ice Storm. Tapos nakita niya ang presyo. Masyadong mahal. Kahit ang pinaka-ordinaryong tier skill ay nagkakahalaga ng 10,000 yuan. Naalala ni Anbay yung nabanggit ng tito niya at naisip na mas maganda yon. Ang pagiging mage ay sadyang hindi kayang pondohan ng mga ordinaryong tao. Lumapit siya sa receptionist at sinabing nandito siya para magbukas ng dungeon card. Tinanong siya nito kung isa ba siyang bagong awakened na estudyante mula ngayon, na kinumpirma naman ni Anbay, ngunit may nakarinig na iba sa kanilang usapan. Sinabihan ng receptionist si Anbay na ibigay kung saang high school siya galing, sabihin ang class niya, at punan ang form. Kinuha ni Anbay ang form, pero nakatingin pa rin sa kanya ang tao sa paligid. Nang marinig niyang mage si Anbay mula sa first high school, naglabas siya ng malaking espada, at nagsimulang tumawa ang mga tao sa paligid. Walang ideya si Anbay sa kung anong nangyayari. Pagkatapos ay lumapit ang lalaki sa kanya at tumawa, binabati siya dahil umabot na agad siya sa level 5. Sabi niya, yan nga talaga ang asahan mo sa isang estudyante ng first high. At pagdating sa first high, doon din siya graduate. Dahil itinadhana silang magkita, nagdesisyon siyang bigyan si Anbay ng 3 basic recovery potion, at kinuha ang mga ito ni Anbay at nagtanong kung nagsusugal ba ang mga taong ito. Kinumpirma ito ng lalaki. Pumusta sila kung sinong estudyante sa high school ang unang kukuha ng dungeon card ngayong taon at kung anong class ng estudyanteng iyon at pumusta siya sa isang mage mula sa first high. Tumpak ang hula niya at nagpasalamat si Anbay sa lalaki para sa recovery potions at tinawag siyang tito. Agad siyang itinama ng lalaki. Hindi siya isang tito. 2 taon pa lang siyang nakakagraduate. Ang pangalan niya ay Zhao Ruiqian. Sinabihan ni Zhao si Anbay na kung kailangan niya ng power leveling, pwede siyang lumapit sa kanya.
Nagtanong naman si Anbay kung may iba pang pustahan si Zhao bukod sa kung sinong estudyante ang unang makakakuha ng Dongjon card. Sabi ni Zhao, syempre naman. Pumupusta rin sila sa mga bagay tulad ng pipiliin ng bagong estudyante para sa una nilang Dongjon at kung gaano katagal bago nila ito matapos. Pero ngayong lumapit si Zhao para kausapin si Anbay, naiinis na ang mga matatandang tusong iyon at baka kung ano-ano na lang ang ipusta nila. Tiningnan ni Anbay ang recovery potions na hawak niya. Tapos nagtanong siya kung anong mangyayari kung pumusta siyang kaya niyang tapusin ang isang purgatory Dongjon na may 10-1 na odds. Biglang inubo si Zhao. Sinabi niya kay Anbay na ang mga purgatory Dongjon ay hindi kayang tapusin ng isang rookie at hindi niya dapat ipagbiro ang kanyang buhay. Pero hawak pa rin ni Anbay ang potion at nakatitig kay Zhao. Hindi siya nagbibiro. Na-realize ni Zhao na seryoso ang batang ito, kaya nagtanong siya kung anong pangalan niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Zhao na kapag nagbukas ang pustahang ito, aabot ang taya mula 300,000 hanggang 500,000 yuan, at naintindihan agad ito ni Anbay. Kaya nag-aalala lang si Zhao na hindi niya kayang bayaran ang premyo, at nagpakilala si Anbay bilang si Anbay mula sa pamilya ng Sanjiang City. Pagkatapos ay sinabihan niya si Zhao na ayusin ito para sa kanya. Maraming magiging pakinabang para sa kanya. Naisip ni Zhao na hindi pa niya naririnig ang pamilyang Yin, pero siguradong hindi basta-basta ang sinumang unang makakapagbukas ng Dongjon card. Inisip niyang malamang na nagmula si Anbay sa isang nakatagong sikat na pamilya. Sa portal, may lumabas na notification. Dungeon, Insect Empress Conquest. Level 5. Difficulty, Purgatory. Challengers, 1. Handa na si Anbay. Si Zhao naman, takot na takot. Hindi siya makapaniwala na pinili agad ni Anbay ang mas mahirap na Dongjon. Siguradong isang malaking tao ang lalaking ito. Nagdesisyon si Zhao na kailangan niyang kumapit ng mahigpit sa taong ito ngayon, at pumasok na si Anbay sa Dongjon. May lumabas na panibagong notification. Nagsisimula na ang Dongjon Challenge. Task 1, Normal. Mabuhay ng 8 oras. Task 2, Hard. Tapusin ang Task 1 habang pumapatay ng 300 Golden Winged Insects at 300 Green Winged Insects. Task 3, Nightmare. Tapusin ang Task 2 habang pinapatay ang Golden Winged Insect King at ang Green Winged Insect King. Task 4, Purgatory. Sunugin ang insect nest at mabuhay, at binasa ni Anbay ang mga task. Walang mapa. Wala siyang ideya kung nasaan ang insect nest, pero halatang nandun iyon kung saan maraming insekto, kaya susundan na lang niya ang kumpol nila. Di nagtagal, nagliparan ang mga insekto sa paligid niya. Tinukoy sila ng isang notification. Golden Winged Insect, Level 7. 680. Attack, 60. Defense, 70. Dumarami na ang pumapaligid at itinaas niya ang kanyang wand. Fireball. Boom. Sumabog ang mga insekto, at napansin ni Anbay na hindi sapat ang pinsala sa pinakagilid ng pagsabog para patayin sila. Kaya dadagdagan pa niya ng isa. Patuloy siya sa pagpapatira, pinapatay ang mga ito bago pa man sila makalapit. Pagkatapos ay may napagtanto si Anbay, iyong epekto ng corpse explosion. Noong nagmamadali siyang umalis sa bundok sa likod, hindi niya masyadong napansin ang epekto nito. Nakita niyang nakakabawas ito kaya basta na lang niya itong idinagdag sa basic fireball. Pero ngayon naintindihan na niya. Sa corpse explosion, hindi na niya kailangang ulit-ulitin ang pagcast ng basic fireball. Pwede niyang hayaang mag-trigger ng chain reaction ang mga sumasabog na bangkay, at talagang lumalaki ang chain reaction na yon. Pinunit ng mga pagsabog ang kumpol na pumuksa sa mga insekto sa paligid niya, at na-realize ni Anbay na perpekto ang corpse explosion sa paglipol ng ganitong karaming kalaban. Kahit na may sumabog na ilang insekto, magsasama-sama pa rin ang natitira at atake ulit, na nagbibigay lang sa kanya ng mas maraming target para sa susunod na pagsabog. Lumingalinga si Anbay, tapos may napansin siyang malaking butas. Sumilip siya sa loob, at na-realize ni Anbay na malamang ito na ang insect nest, at punong-puno ito ng mga insekto. Sa totoo lang, nakabawas iyon sa abala niya. Naghanda siya ng isa pang spell. Pero bago pa siya makakilos, biglang bumuhos palabas ng nest ang napakaraming insekto. Huli na. Naibato na ang fireball, at pinanood lang ito ni Anbay bago tumalikod at ikinumpas ang kanyang wand. Sa labas ng Dongjon, nakatitig pa rin si Zhao sa mga progress notification. Umakyat na sa milyon-milyon ang mga taya, at umaasa talaga si Zhao na magtatagumpay ang binatilyong ito. Dahil kung mabibigo si Anbay, mawawalan ng napakalaking pera si Zhao. Biglang may lumapit sa likuran niya at sinimulang asarin siya. Pinagtawanan niya si Old Zhao at sinabing ngayon ay matatalo at mawawalan ng lahat si Zhao pati ang kanyang brief. Tapos nagdagdag pa siya ng 500,000 yuan sa taya. Patuloy na nanonood ang receptionist at ang lahat sa Dongjon Progress Leaderboard. Tapos biglang may lumabas na notification sa Tower of Life. First place si Anbay. Tinapos sa level 5. Difficulty, Purgatory. Rating, Yaya. Natigilan ang lahat. Tapos umalinggaw ang anunsyo sa buong lugar. First place, tinapos ni Anbay sa level 5. Agad na nagkagulo ang mga tao. Hindi makapaniwala ang isa na natapos talaga ang Purgatory difficulty ng Insect Empress Remnants.
Nagtataka ang isa pa kung sino ba talaga si Anbay at tinawag siyang isang ganap na badas. Samantala, nagdiriwang naman si Zhao na parang nanalo siya sa loto. Hinablot niya ang lalaking nang-aasar sa kanya kanina at nakipagdiwang dito. Tumawa si Zhao at pinuri si Brother Bai sa husay nito, sabay sabing yumaman siya ng sobra ngayon. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya si Old Zhang na may bisa pa rin ang sinabi nito kanina, habang nakatayo naman doon si Bai nang may pagmamalaki. Tinignan niya ang kanyang pabuya at agad na napansin ang isang magandang bagay, isang all-attribute boost at isa itong growth type na kagamitan. Perpekto. Nagdesisyon siyang gamitin agad ito. Pagkatapos ay may napagtanto pa si Anbay. Maaari siyang bumunot ng 2 golden affix, kaya inutusan niya ang system na mag-umpisa. Lumitaw ang mga notification. Matagumpay ang pagbunot. Binabati kita sa pagkuha ng golden legendary level skill affixes na flame at teleport. Kinalaunan, sa ibang lugar, may lalaking nagtanong sa isang grupo ng mga estudyante kung talagang hindi sila gumawa ng party para mag-grind ng mga halimaw. O baka may isa sa kanila na nakakuha ng first class skill at nakabunot ng isang malaking area damage affix. Iginiit ng grupo ng mga estudyante na talagang hindi. Hindi rin naman ganoon kabilis ang pag-grind nila ng mga halimaw. Pagdating nila sa bundok sa likod ng paaralan, naglaho na ang lahat ng mga nagmutate na hayop. Saka dumating si Teacher Wong. Sinabihan niya si Director Lee na may masamang balita. Inutusan ni Lee ang mga estudyante na ipagpatuloy ang pag-grind ng mga halimaw at tinanong si Old Wong kung anong nangyayari. Sinabihan din niya itong kumalma dahil hindi bagay sa kanya ang magpanik ng ganito. Sinabi ni Wong kay Director Lee na may ibang paaralan na nakabuo ng isang nakakatakot na estudyante ngayong taon. May nakatapos nga talaga sa Insect Empress Remnants sa level 5 pa lang. Hindi sila makapaniwala. Sinabi niyang noong kapanahunan niya, natapos niya ang Insect Empress Remnants sa level 9 at nasa Nightmare difficulty pa lang yon. Tiniyak ni Wong sa kanya na totoo talaga ito. Maraming tao sa Dungeon Hall ang nakasaksi nito, at narinig niyang natapos ng estudyante ang Purgatory difficulty sa loob lamang ng 1 oras. Kinalaunan, nagpapatuloy pa rin si Anbay sa isa pang dungeon. Matagumpay niyang natalo ang isang Elite Black Iron Knight level 6 at isang Black Iron Archer level 5. Habang nag-aapoy ang kanyang wand, ipinaalala ni Anbay sa sarili na mayroon siyang 3 libreng dungeon run araw-araw. Hindi niya pwedeng sayangin ang mga ito bago matapos ang araw. Napakaraming elite na halimaw sa dungeon na ito, pero sa kasamaang palad, mas kakaunti ang mga ito kumpara sa Insect Empress Remnants. Habang nagpapatuloy sa paglalakad si Anbay, may biglang nag-abang ng pagkakataon para tambangan siya. Sumugod ito pero nakaiwas si Anbay. Agad siyang naghagis ng fireball at nakapatay na naman. Uminom ng potion si Anbay at nagdesisyong pagkalabas niya, bibili siya ng defense type skill book dahil medyo tagilid talaga ang depensa niya ngayon. Saka mas marami pang paniki ang lumitaw, at sa gitna ng mga ito ay may isang bowl. Sa tabi nito ay may nakapatong na isang malaking martilyo at lumapit si Bai. Biglang gumalaw ang martilyo at agad na napagtanto ni Bai kung ano ang ibig sabihin yon. Isang leader unit. Nagsalita ang bulto, sinabing may isa na namang nangahas na istorbohin ang kanyang pagtulog at dapat lang itong mamatay. Lumitaw ang isang notification. Leader, Black Iron Giant King. Level 7. Kinakailangan ng identification. Agad na sinugod ng higante si Anbay at napatingin si Bai sa paligid. Makitid ang espasyo habang ang boss ay may napakalaking katawan at napakalawak na sakop ng atake. Wala masyadong pwesto para makaiwas. Kaya napagpasyahan ni Anbay na ang pinakamagandang gawin ay patayin ito agad gamit ang isang serye ng atake. Pinakawalan niya ang kanyang mga fireball pero nakaligtas ang boss. Umungal ito kay Anbay, tinawag siyang walang kwentang insekto at nagtanong kung paano siya nangahas na saktan ito. Naghahanda si Anbay ng isa pang atake pero agad niyang napagtanto ang problema. Masyadong malaki talaga ang nilalang na ito. Hindi sapat ang basic fireball para masira ng maayos ang depensa nito. At bagamat malakas ang boss, sobrang bagal naman ng mga galaw nito. Kaya nang magpalit ng taktika si Bai, lumayo siya, pagkatapos ay sinimulan niya itong ikite, at gumana naman ito hanggang sa biglang sumabog ang isang patibong sa mismong likuran niya, at natamaan si Bai. Agad niyang napagtanto na nasa panganib siya. Napadaing siya nang tumama sa kanya ang atake, pero kahit papaano ay nagawa niyang makapagtago. Muntik na yon. Ang naudlot na pagsabog mula sa basic fireball ay nagamit patuloy laban sa kanya, pero muling pinagmasdan ito ni Anbay. Kuha niya na. Una, inutusan niya ang system na idagdag ang artillery affix sa kanyang basic fireball. Sa kanya rin idinagdag ang teleport affix sa basic fireball. At ngayon ay makakapag-teleport na ang kanyang fireball at maaari nang manggaling sa kahit anong anggulo. Hindi ito napansin ng boss at napagtanto rin ni Bai na pwede niyang gamitin ang mga pagsabog para kontrolin ang direksyon ng lipad ng mga paniki. Sumigaw siya na gumalaw na sila ngayon. Nag-ipon ang mga paniki sa mismong itaas ng boss. Nang magsimulang gumalaw ang fireball patungo sa kanila, napansin din ito sa wakas ng boss. Pero handa na si Anbay. Inutusan niya ang system na gumamit ng corpse explosion, concentrated explosion. Winasak ng malakas na pagsabog ang buong paligid.
Kasabay nito, nag-level up ang proficiency ng basic fireball ni Anbay, at tumaas din ang pinsala nito. At napagtanto ni Bai na ang maingat na pagkontrol sa kanyang mga skill ay nakakapagpataas talaga ng proficiency nito. Umungal ang halimaw at idineklarang lalaban ito para sa kaluwalhasyan ng mga higante. At simpleng sinabi lang ni Bai na susunod, at naghagis ng isa na namang malaking fireball. Dahil sa teleport affix, nagawang tumagos ng fireball sa sakop ng atake ng boss, na nagbigay daan kay Bai para makapagpakawala ng isa pang matinding atake. Lumitaw ang isang notification. Matagumpay na napatay ang boss level unit, Black Iron Giant King level 7. Binabati kita. Tumaas ulit ang stats ni Anbay, at nakakuha siya ng scroll. Tiningnan niya ito at napagtanto kung ano ito. Isang mount pet contract. Isa itong gamit na may napakataas na halaga. Gamit ang isang mount pet, hindi na kailangang mag-alala ni Anbay sa paglalakbay, at pwede rin siyang tulungan nito sa labanan. Samantalahin na habang maganda ang pagkakataon. Inutusan ni Anbay ang system na bumunot ng panibagong affix. Lumitaw ang notification. Binabati kita sa pagkuha ng Golden Legendary Skill affix na Crimson Lotus. Tiningnan ni Bai ang pangalan at naisip na baka ito ang apoy ng Crimson Lotus. Mapapaganda nito ang kalidad ng kanyang apoy. Kaya idinagdag niya ulit ang 10 times affix sa basic fireball, sa kanya rin idinagdag ang Crimson Lotus dito. At nagpa siyang bukas, ibebenta niya ang lahat ng mga walang kwentang materyales at gamit na naipon niya. Sa kanya gagamitin ang pera para bumili ng isang skill book. At may isa pang bagay na siguradong kailangan niya, isang espesyal na singsing. At naupo si Bai sa harap ng sandamakmak na bag na mukhang pagod na pagod. Sinabi niya na ibebenta niya maya-maya ang lahat ng mga kalat na ito. Sa ngayon, ubos na ang lakas niya. Natapos na niyang linisin ang lahat ng mga level 5 dungeon, at hindi na mag-unlock ang susunod na dungeon hanggat hindi siya umabot sa level 10. Pagkatapos ay may bigla siyang naisip. Ay, napala. Hindi niya pa pala nakukuha ang pera mula sa mga pusta. Nagtataka siya kung talagang kinuha nila ang pera at tumakas. Nang bigla, masayang tinawag siya ni Zhao, tumatawa at sinabing sa wakas ay nakalabas na rin si kapatid na An. Nakita siya ni Anbay at tinanong kung nandito pa rin si Kuya Zhao. Tapos ay nagtaka siya kung bakit tinatawag siyang kapatid ni Zhao gayong mas bata siya rito. Medyo nainis si Zhao at sinabi sa kanya na ang mga magagaling ang dapat unahin. Nalinisan ni Anbay ang 5 dungeon sa loob ng isang gabi at binasag ang lahat ng record. Paano matatawag na nakababatang kapatid ang isang taong ganito kagaling? Pagkatapos ay iniabot ni Zhao ang perang napanalunan mula sa mga taya ngayon. 1,980,000 yuan ang ipinasok sa card, at tiningnan ni Anbay ang halaga na hindi makapaniwala. Tumawa si Zhao at ipinaliwanag na habang panay ang farm ni Anbay sa mga dungsyon, naglalagay din siya ng mga taya. At tulad ng nakikita nila, isa itong ganap na tagumpay. Ngunit binalaan din ni Zhao si Anbay tungkol sa isang tao. Ang kalahati ng perang iyon ay galing sa lalaking natalo sa pinakamalaking taya. Ang pangalan niya ay Jen Li mula sa Shadow Assassin Guild. Isa siyang level 20 assassin, at nag-aalala si Zhao na baka balikan niya si Anbay para maghiganti. Sinabi ni Anbay na alam niya. Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Zhao sa pagtatrabaho ng mabuti buong gabi. At bilang pabuya, ibinigay niya kay Zhao ang lahat ng mga labi at kagamitan na nakuha niya. Tiningnan ni Zhao ang malaking salansan ng mga luot at agad na nabigla. Nagkakahalaga ng malaking kayamanan ang mga bagay na ito. Kalaunan, sumapit ang gabi at nakalatag ang maraming kagamitan sa harap ni Anbay. Ipinaliwanag niya na matapos ibenta ang mga natirang materyales at kagamitang naipon niya, kumita pa siya ng 3 milyon yuan, at muntik nang hindi magkasya ang perang iyon para mabili ang set ng kagamitan. Talagang mabilis umubos ng pera ang mga mage, pero kahit gaano pa karami ang pera mo, magkakaroon lang ito ng halaga kung gagawin mo itong tunay na lakas. Matapos isaulo ang lahat ng pahina ng skill book, nakakuha si Anbay ng ilang stat boost, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang tungkod. Sa wakas, isa itong defensive skill na bumabawi sa kanyang kahinaan sa depensa, at ang kalasag na nakuha mula sa dungsyon ay magagamit din ng maayos. Object control, shield, bind, at tiningnan ito ni Anbay. Hinihiling na sana ay nadala rin niya palabas ang takip ng kabaong ng Giant King. Sa pamamagitan ng lahat ng ito, mayroon na siyang karagdagang seguridad bago pumunta sa ilang bukas. Pinag-isipan ni Anbay ang kanyang susunod na hakbang. Tapos ay makikita natin ang isang malaking tarangkahan ng lungsod kung saan nakatayo ang ilang mga gwardiya sa harapan. Tiningnan ng isang gwardiya si Anbay at sinabing isa lamang siyang level 8 basic mage. Tinanong niya kung sigurado ba talaga si Anbay na lumabas ng lungsod. Ipinakita ni Anbay ang kanyang card at sinabing nagbayad na siya ng 10,000 yuan na exit fee, pinapasiguro sa gwardiya na nakatala ito. Sinuri ito ng gwardiya at sinabing alam na ni Anbay ang mga patakaran. Kung makaharap siya ng panganib sa labas, maaari siyang magpadala ng gamit ang class holder system at magbibigay ng backup ang pinakamalapit na City Defense Force. Ngunit may isa pang mahalagang patakaran. Kailangan niyang bumalik sa lungsod bago lumubog ang araw. Pagsapit ng gabi, pumapasok sa berserk state ang mga mababangis na hayop at labis na tumataas ang lahat ng kanilang attributes.
Umalis si Anbay ng lungsod. Habang naglalakbay siya papasok sa mga guho at wasak na lugar sa labas, napansin niyang ang 100 milya sa paligid ng lungsod ay halos puro battlefields. At ang tanging paraan para ligtas na makalabas ng lungsod ay sa pamamagitan ng pag-asa sa mga short-distance teleportation array. Matapos ang cataclysm, kahit ang mga halaman ay dumaan sa iba't ibang uri ng mutation. Isang maling galaw lang dito, at baka wala pang matira ni katiting sa bangkay mo. Pero ang pinakamalaking problema ay napakadaling mawala sa direksyon. Hindi gumagana ang mga electronic device. Mabuti na lang at may class holder system, at nagtaka si Anbay kung sinong dakilang Diyos ang lumikha ng ganito kapaki-pakinabang na bagay, tapos ay may nakita siyang gumagalaw sa unahan, mga goblin. Sinabi ng isa sa kanila na nasa kanila na ang pagkain, ngunit kulang na kulang pa ito. Nagbabala ang isa pang goblin na kung walang pagkain, sila ang gagawing pagkain ng dakilang hari. Ipinunto ng pangatlo na maraming tao sa paligid, kaya dapat ay mas madaling kumuha ng pagkain. Tapos nagtanong ang isa pang goblin kung ano ang kinatatakutan nila. Ang mga mortal na pumupunta rito ay puro mga novice. Habang inoobserbahan sila ni Anbay, lumitaw ang mga identification notification. Goblin Spearman level 11, Goblin Archer, Goblin Slinger. Sinabi ng isa sa mga goblin na dahil nahanap na nila ang kanilang bibiktimahin, maaari na nila itong linisin isa-isa at iuwi para pangkatuwaan ng dakilang hari, at pinanood sila ni Anbay. Hanggang dito lang ang impormasyong na ibibigay ng basic identification. CJ. Walang saysay na mag-aksaya ng oras. Magsimula na tayong mag-farm. Itinaas ni Anbay ang kanyang tungkod. Boom! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Agad na nanginig sa takot ang mga goblin. Sumigaw ang isa sa kanila matapos mapagtantong isa itong human mage. Paanong may lumitaw na ganitong nakakatakot na mage rito? Agad siyang tumalikod at tumakbo palayo, at pinanood siya ni Anbay na umalis. Tumakbo ka lang. Tamang-tama yan. Maaari niyang dalhin si Anbay ng diretsyo sa kampo ng mga goblin. Sinundan ni Anbay ang tumatakas na goblin. Pero sa unahan, nakita niya ang ilang dambuhalang mga goblin. Agad na sumigaw ang maliit na goblin na narito ang human mage at sinabihan ang iba na patayin siya agad. Humakbang paharap ang isa sa mga higanteng goblin at tiningnan si Anbay, pagkatapos ay gumawa ito ng malakas na ingay para alertuhin ang iba. Pero bago pa man sila makagawa ng kahit ano, boom! Isang malaking fireball ang bumagsak sa kanila. Napakasaya pa ng mga goblin kanina, iniisip na maaari nilang kaladkarin pabalik ang taong ito. Ngayon ay natutuklasan nilang ganap na walang silbi ang kanilang mga pag-atake. Tinamaan nila ang kalasag ni Anbay. Wala man lang epekto. Tiningnan ito ni Anbay at napansing wala man lang itong natamong kahit na anong pinsala. Hindi man lang bumaba ng kahit isang puntos ang shield value. Tapos sumugod ang dambuhalang goblin dala ang palakol nito at direktang ibinagsak sa kalasag. Pagkalinggatong nito, maging ang higanteng goblin ay nabigla. Paano nangyari ito? Tumawa lang si Anbay. Pasensya na rito. Tapos boom! Isa pang pagsabog ang pumatay sa kanila. Nagpanik ang mga goblin sa likuran nila. Pero pinagana na ni Anbay ang corpse explosion, at nagsimula na ang chain reaction. Sinundan ng isa pang pagsabog ang nauna, tapos ay nadagdagan pa. Nilamon ang buong nayon ng mga goblin ng sunod-sunod na pagsabog. Kakaunting goblin lang sa labas ng nayon ang nakaligtas, at abala na silang makipaglaban sa ibang tao. Gulat na napatingin ang isa sa kanila at nagtaka kung anong klaseng Lord Mage ang basta na lang lumabas para pasabugin ang mga kalsada. Sinabi naman ng isa pa na ang sunod-sunod na pagsabog ay medyo katunog ng Tier 3 skill na Flame Burst. Kalaunan, nagtago ang isang goblin sa malapit. Nagsimula siyang mag-isip na magsagawa ng sneak attack. Naisip niya na kung mapapatay nila ang taong ito, tiyak na makakatanggap sila ng pabuya mula sa dakilang hari. Pagkatapos ay biglang lumitaw ang isa pang grupo ng mga goblin. Pinalibutan nila si Anbay mula sa iba't ibang direksyon, at napagtanto ni Anbay na may alam pala silang kaunti tungkol sa coordination. Sayang. Laban sa absolutong lakas, isang biro lang ang ganyang uri ng coordination. Napakawalan siya ng isa pang serye ng mga pagsabog. Naubos ng sunod-sunod ang mga goblin, pero may isang nakapunta mismo sa likuran ni Anbay. Sumugod ito at muling lumabas ang panangga. Walang nagawa ang goblin. Tuluyan na itong nadurog sa sumunod na pagsabog. Ngayon, tumba na ang lahat ng goblin. Lumabas ang isang abiso. Matagumpay na napatay ang 34 na goblin. Kasalukuyang karanasan, level 16%. Tiningnan ni Anbay ang naging pinsala. Hindi masama. Nagawa niyang ubusin ng ganito kabilis ang buong kampo ng mga goblin. Sa mga nakakalat na luot sa lupa, pumulot siya ng isang kristal na agad na mukhaan ni Anbay. Nakahalaga ang kristal na ito ng nasa 1,000 yuan kada gramo sa Giant City. Tanging ang mga pinakamalalakas lang ang makakabili nito, at napansin ni Anbay na kahit parang nakikipagpatintero kay kamatayan ang mga combat class, mas mabilis naman talaga silang kumita ng pera kaysa sa mga lifestyle class. Tapos ay may naalala siya. Nabanggit ng goblin na yon ang isang dakilang hari, kaya siguradong may mas malaki pang kampo sa paligid. Nagsimulang maglakbay si Anbay palayo papunta sa ilang. Tapos boom! Isa na namang malaking pagsabog ang umalingaw-ngaw.
Isang malaking goblin ang bumagsak mismo sa harapan ni Anbay. Pero hindi lang si Anbay ang nakatingin. Isang boses ang nagtanong kay Kuya Lee kung ito ba yung lalaking nakita niya kahapon. Kinumpirma naman ito ng isa pa. Agad na namukhaan ni Kuya Lee si Anbay. Siya nga. Ito ang lalaking naging dahilan kaya nawala ng posisyon ang matanda bilang team leader at napilitan pang magbayad ng higit 1 milyon yuan sa guild sa loob ng 3 araw. May pumansin din na level 9 pa lang si Anbay at nagmungkahing palihim silang umatake, pero agad iyong kinontra ng isa. Huwag mo nang isipin yan. Mula siya sa pamilya Bay. At si Anbay, na walang kaalam-alam sa mga tao sa likod niya, ay tumingin sa kanyang notification screen. Level 10. Naabot din niya sa wakas. Tumaas ang mga stat niya at binati siya ng sistema sa pag-abot sa bagong level. Napatingin si Anbay sa langit. Gumagabi na. Mas mabuting maghanap muna ng ligtas na lugar. Napagpasyahan ng mga nagmamasid sa kanya na masyado na silang malapit sa City Defense Force. Susundan muna nila siya ng medyo malayo-layo. Ang isa pang lalaki ay nanatiling kalmado at tahimik. Pagkatapos ay may sinimulan siyang pagtakahan. Ang pamilyang Bay. Aling pamilyang Bay? Sa pagkakaalam niya, wala namang pamilyang Bay sa mga maharlikang pamilya ng Giant City. Sa ngayon ay nagpatuloy si Anbay sa mas malalim na bahagi ng ilang. Nag-set up siya ng kampo. Tapos ay tinawag niya ang sistema. 2 affix draw. Lumabas ang mga resulta. Ang isa ay enduring. Ang isa naman ay death-defying substitute, at tiningnan ni Anbay ang pangalawa. Kulay pula ito. Agad niyang napansin ang kalidad nito. Mythic, mas mataas pa kaysa sa legendary. Nagtaka si Anbay kung bakit hindi pa niya naririnig ang kalidad na ito noon. Mayroon ba talagang top tier na mythic na kalidad na mas mataas sa legendary? Sayang naman. Mas maganda sana kung isa itong skill. Paano kaya niya mas mapapakinabangan ang affix na ito? Nagpasya si Anbay na ilagay ito sa isang passive skill. Pagkatapos ay ipinakita ng sistema ang buong epekto nito. Death-defying substitute. Sa oras na humarap sa tiyak na kamatayan, isang pamalit ang maiiwan habang ang mismong katawan ay ililipat sa anumang lokasyon sa loob ng 1 kilometro. Babalik sa puno ang lahat ng status. Magkakaroon ng gumagamit ng immunity sa lahat ng pinsala sa loob ng 1 minuto. Dami, isa sa isa. Ang pagpapataas sa maximum limit ay nagpapahintulot na makapag-ipon pa ng mga substitute, at napupunuan ang mga nagamit na substitute sa tuwing nagle-level up si Anbay. Nagliwanag ang mga mata ni Anbay, gaya ng inaasahan sa isang pulang affix. Kung tumataas ang maximum limit sa bawat level, pagdating niya ng level 100, pwede siyang magkaroon ng 70 na buhay. Nakakabaliw yan. Pero bago pa siya makapag-isip ng malalim, biglang may napansing paggalaw si Anbay sa paligid niya. Kasabay ng paglabas ng mga panangga ni Anbay, agad siyang sumigaw para itanong kung sino ang nandyan. Lumabas ang isang bulto na nakasuot ng balabal. Binati niya si Anbay bilang young master ng pamilya In at tinanong kung bakit siya nakikipaglaban sa mga halimaw nang walang dalang kahit isang alalay. Namukhaan siya ni Anbay. Siya ngayon. Inutusan ng nakabalabal na lalaki si Anbay na ibigay ang lahat ng perang na panalunan niya kahapon at palalampasin niya ang buhay nito. Tinawag itong direktang pagnanakaw ni Anbay at tinanong kung hindi ba siya natatakot na dumating ang City Defense Force at arestuhin siya. Sinabi ng lalaki na natingnan na niya ang lugar. Kahit pa magmadaling pumunta rito ang City Defense Force, aabutin sila ng 5 minuto bago makarating at hindi man lang tatagal ng ganoon katagal si Anbay. Nagsimulang magtawanan ang iba pang kasamahan ng lalaki. Tinanong ng isa sa kanila ang kanilang boss kung bakit nag-aaksaya pa siya ng oras sa kakasalita at sinabihang umatake na lang at tiningnan ni Anbay ang tatlo. CJ, 3 tao lang. Nagpasalamat siya sa kanila dahil nasagot nila ang isa sa mga bumabagabag sa kanya. Sobra-sobra na ang 5 minuto at tinanggal ni Anbay ang kanyang hood. Agad namang sumugod sa kanya ang iba. Tinawag siyang mangmang na walang ingat ng isa. Sabi naman ng isa na ang isang mage na mag-isang nakikipaglaban ay parang tupang naghihintay na lang katayin at hindi aabutin ng 5 minuto para lapain siya. Tapos ay nakita nila ito. Isang malaking bola ng apoy ang lumilipad papunta mismo sa kanilang mga mukha. Boom! Nilamon sila ng pagsabog. Isang pagod na boses ang narinig mula sa nasira. Kalahati, talagang napilitan siyang gamitin ang kalahati ng life-saving amulet na nabili niya sa napakamahal na halaga dahil sa isang level 10 na baguhan. Dahan-dahang inikot ng bahagya ni Anbay ang kanyang staff, at mukha siyang astig habang ginagawa ito. Sinabi niya sa kanila na maganda ang naging plano nila. Ang tanging minaliit nila ay mas angat ang kanyang lakas kaysa sa kanila. May biglang napagtanto ang lalaking nakahiga sa lupa. Ang taong gumamit ng Tier 3 skill na Flame Burst ay si Anbay, at idiniin ni Anbay ang kanyang staff mismo sa ulo ng lalaki. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na baka nagkakamali siya ng tao. Wala siyang alam na anumang Tier 3 skills. Sumunod ang isa pang matinding alab at pinabagsak silang lahat ni Anbay. Tiningnan niya ang resulta at sinabing dahil sa corpse explosion, maganda pala ang skill na ito para magtanggal ng ebidensya. Nang matapos ang lahat, nagpatuloy sa paglalakad si Anbay. Pero biglang may tumarak na palaso sa kanya, isang shadow assassination technique.
Bumagsak si Anbay at biglang tumawa ang halimaw. Ibinunyag niya na malamang hindi inasahan ni Anbay na shadow clone lang ang napatay niya. Ang tagal niyang inipon ang lakas niya sa level 24. Paanong mawawalan siya ng mga paraan para iligtas ang buhay niya? Sinimulang nakawin ng assassin ang mga gamit sa katawan, kinukutya si Anbay at sinabing ayos lang ang lakas niya pero masyado pa siyang baguhan. Naisip niya na siguradong maraming beses na sinuwerte si Anbay at ngayon ang lahat ng yaman na iyon ay magiging lakas na niya. Pero habang patuloy siya sa pagnanakaw, biglang may maliit na pagsabog sa malapit. Tuminala ang assassin at nakatayo si Anbay sa likuran niya na naghahanda na ng isa pang fireball. Tumawa si Anbay at sinabing, tulad ng inaasahan sa isang level 20 na assassin, talagang sakit sa ulo ang taong ito. Gulat na gulat ang assassin. Pero bago pa siya makakilos, boom, nilamon na siya ng apoy. Sinabihan siya ni Anbay na kung wala siyang death-defying substitute, talagang magtatagumpay sana ang assassin. Pero para masiguro, paano kung may isa pa siyang shadow clone? Mas mabuting pasabugin pa ito ng ilang beses. Kaya yun mismo ang ginawa ni Anbay, sunod-sunod na pagsabog. Nang matapos siya, naisip ni Anbay na siguradong ubos na ang lahat. Sinimulan niyang pulutin ang mga naiwang gamit. Kahit ang espesyal na singsing ay sumabog din. Kaya sa pagkakataong ito, siguradong tapos na talaga ang assassin, at napag-isipan ni Anbay ang sitwasyon. Sa supernatural na mundong ito, madalas na nagmumula ang pinakamalaking panganib sa mga class holders. Imposibleng maprotektahan ang sarili laban sa kanilang mga kakaibang kakayahan. Kahit ang kanyang object control shield ay hindi kayang harangin ang bawat uri ng pinsala. Ang death-defying substitute ang tunay na nagliligtas sa buhay niya, kaya kailangan niyang mag-level up ng mabilis at humanap ng mas maraming pagkakataon. Pagtingin ni Anbay sa paligid, bigla siyang may napansin sa harapan niya. Ano yon? Gumamit siya ng identification. Isang abiso ang lumabas. Secret Realm World, Boneyard ng Demon King. Sukat, medium na multiplayer Secret Realm. Kinakailangan, level 20 o pababa. Kailangan ng 4 na tao para mabuksan. Uri, isahang gamit lang, at napagtanto ni Anbay ang nangyari. Lumabas ang isang Secret Realm World dahil sa pagsabog na yon. Sinubukan niya agad pumasok pero tumigil siya dahil kailangan ng 4 na tao para mabuksan ito. Isa pa, kalimutan na ang mga kaklase niya. Hindi sila mapagkakatiwalaan at baka manakaw pa ang kanyang mga kadamitan. Pagkatapos ay chinek ni Anbay ang kanyang mail. Nagpadala siya ng mensahe kay Kuya Zhao. Kuya Zhao, bagong Secret Realm. Akin ang isang pwesto, naghihintay pa ng 3. Level 20 o pababa. Pumunta ka agad. Pagkatapos ay pinindot niya ang send. Sa isang napakadilim na lugar, may tumawag at nagtanong kung nasaan si Kuya An, at sumagot si Anbay na nandito na rin sila sa wakas. Tumawa si Zhao at ipinaliwanag na may nakaaway siya sa daan kaya siya naantala ng kaunti. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang dalawang kasama niya, ang kapatid niyang si Zhao Ziking at ang kaklase nitong si Zhayeng. Kapwa kakatapos lang nilang mag-class change, at isinama sila ni Zhao para makakuha ng karanasan. Nagpakilala si Ziking bilang isang level 5 Tier 3 defender mula sa Xilan High School. Sumunod namang nagpakilala si Zhayeng bilang isang level 4 Tier 3 warrior mula rin sa high school, at sinabihan sila ni Anbay na tawagin na lang siyang Anbay. Maya-maya, nakarating sila sa pasukan, at itinuro ito ni Anbay. Ito na ang lugar. Ipinaliwanag niya na isa itong multiplayer Secret Realm, at hindi nila kailangang lumaban. Kailangan lang nilang sumunod sa kanya sa loob. Kapalit nito, bibigyan niya ang bawat isa ng 10% ng mga pabuya. Tumingin si Ziking sa kanyang kuya at nagtanong kung anong nangyari. Hindi ba tinawag ni Anbay si Zhao para buhatin siya sa loob ng donjon? Paanong naging si Anbay bigla ang sosolo sa lahat ng ito? Mabilis na nagpaliwanag si Zhao na nagkakamali siya. Isa siyang pro. Nandito lang talaga sila para punan ang bilang ng miyembro. Sinabihan ni Zhao si Anbay na hindi na kailangang ibigay sa kanya ang 10% niya. Hanggang level 20 na lang naman siya, kaya wala ring kwenta para sa kanya ang pagkuha ng experience. Pumasok ang grupo sa Secret Realm. Agad na tumingin sa paligid si Zhayeng at nagtanong kung bakit ganito ang donjon. Nakakakilabot dito. Tiningnan siya ni Anbay at naisip na baka pinili niya ang High Defense Shield Warrior class dahil takot siyang masaktan. Pagkatapos ay biglang may kamay na lumabas mula sa lupa. Nagsimulang magsibangon ang mga kalansay. Isang Skeleton Swordsman, level 15, Tier Purple na elite unit, at napakataas ng stats nito. Agad na nagtanong si Ziking sa kanyang kuya kung talagang hindi sila lalaban. Level 10 ang halimaw, at hindi siya makapaniwala na kayang solohin ni Anbay ang isang elite Skeleton Swordsman. Alam ni Anbay na hindi niya pwedeng ibunyag ang kanyang mga affixes sa harap nilang tatlo, kaya ginawa niya itong simple. Fireball. Inicast niya ito. Nilamon ng mga fireball ang mga kalansay at madaling pinabagsak ang mga ito. Tulala ang lahat. Hindi makapaniwala si Zhao. Ano? Fireball lang ba to? Pareho ring nagulat si Ziking. Hindi ba't level 10 lang talaga si Anbay? Tinitigan nila ang nakabulagtang kalansay sa harapan nila at hindi nababahala si Anbay. Hindi nila malalaman ang mga affixes niya mula rito. Buo pa rin ang bangkay.
Nagpatuloy siya sa pag-atake sa iba pang mga kalansay. Hindi sila ganoon karami pero nakakagulat na lahat sila ay mga elite monster. Tapos boom! Isang malaking pagsabog ang yumanig sa lugar. Tiningnan ni Ziking ang damage ni Anbay at hindi niya ito maintindihan. Tinanong niya ang kuya niya kung bakit pipigilan ng ganitong kabangis na tao ang pag-level up niya. Hindi ba't isang basic mage lang si Anbay? Kung ganoon, bakit napakataas ng damage ng fireball niya? Tiningnan siya ni Zhao at nagtanong kung anong level niya inaakalang na stock si Kuya An. Kahapon lang din natapos ni Anbay ang class change niya tulad nila. Hindi makapaniwala si Ziking. Paano naging mas malaki ang puwang sa pagitan ng mga tao kaysa sa puwang sa pagitan ng tao at aso? Agad namang nagtanong si Zing kung sinasabi ba niyang mas masahol pa sila sa aso. Sinabihan siya ni Zing na manahimik. Sinabihan sila ni Zhao na bilisan at sumunod kay Anbay. Tinatantya niyang malapit na sila sa boss, kaya hindi nila dapat maging pabigat kay Brother An. Nagpatuloy ang grupo habang pinapatumba ni Anbay ang mas maraming skeleton elite. Pagkatapos ay may lumabas na notification. Binabati kita. Umabot ka na sa level 11. Na-trigger ang basic class passive. Lahat ng attributes plus 10. Flame affinity plus 10. Na-trigger ang mage initiation passive. Spirit plus 6. Nagliliyab pa rin ang apoy sa paligid ni Anbay. Tinignan niya ang kanyang mga bagong stats bago sinabihan ang iba na pulutin muna ang mga materyales bago sila magpatuloy. Kinokolekta na ni Zhao ang lahat. Sinabi niya kay Brother An na huwag mag-alala at kaya na nila ang lahat ng manual labor at magpahinga na lang si Anbay. Hindi na nakipagtalo si Anbay. Tinawag niya ang system para bumunot ng isa pang affix. Lumabas ang notification. Bumubunot ng Golden Affix. Matagumpay ang pagbunot. Binabati kita sa pagkuha ng Golden Legendary Skill Affix. High Probability. Tiningnan ni Anbay ang bagong affix. High Probability. Tataas kaya nito ang sansang makakuha ng reward pagkatapos pumatay ng mga halimaw. Fireball lang naman ang attack skill niya. Mabuti pang doon na lang ilagay. Inapply niya ito at tama nga ang hinala niya. Sumigaw si Zhao na patapos na silang kolektahin ang lahat. Nakatago na ang lahat ng materyales sa kanyang special ring. Nagtanong siya kung gusto na bang ipamahagi ito ni Anbay, at sinabi ni Anbay na tapusin muna nila ang dungsyon. Nagpatuloy ang grupo sa pagpasok sa loob. Kinalaunan, nakarating sila sa isang dambuhalang tarangkahan. Sa kabila nito, isang malaking kabaong ang nakapatong sa gitna ng lugar. Nagtipon ang lahat at tiningnan ni Anbay ang kabaong. Isa na namang kabaong. Mayroon din ang nakaraang dungsyon. Ano ba talaga ang meron sa mga kabaong na ito? Bigla na lang nawasak ang kabaong dahil sa isang malakas na puwersa. Agad na itinaas ni Ziking ang kanyang kalasag, pero masyadong malakas ang puwersa. Lumabas ang isang notification. Cursed Demon King, level 15. Tire, Purple Leader. 100,000. Tech, 0. Defense, 0. Skills, Life Cursed Chain, Summon. Nagsimulang maglakad ang Cursed Demon King palapit sa kanila. Sobrang laki nito. Tiningnan ni Zhao ang nilalang at halos hindi makapagsalitang bago biglang umatake ang Cursed Demon King, at agad nagbabala si Anbay sa lahat na mag-ingat. Nagpasya siyang alisin muna ang makapal na hamog at ginamit ang kanyang skill. Pero nang magsimulang mawala ang hamog, may ibang napansin si Anbay. Ano yun? Mas marami pang halimaw dito kaysa sa inaasahan niya. Hindi lang ito isa. Napalibutan na sila. Ang naririnig lang nila ay ang walang tigil na kalampag ng mga bungo ng halimaw. Binalot ng kaba ang grupo. Masama ito. Masamang masama. Agad nilang tinakpan ang kanilang mga tainga, umaasang hindi na marinig kahit isang segundo ang kakilakilabot na tunog na yon. Pero biglang nagbato ng kadena ang mga halimaw at mabilis na kumilos si Anbay. Hinarang ito ng kanyang object control shield, o at least ganun ang nangyari sa tingin nila. Ang totoo ay tumagos ang kadena sa kalasad at dumiretso mismo kay Anbay. Pagkatapos ay kumonekta ito kay Ziking. Mula sa kanya, lumipat ito kay Zing at sa huli ay nakarating kay Zhao. Agad na naisip ni Zhao na may mali. Sinabihan niya ang lahat na i-check ang kanilang mga status bar at ginawa rin ito ni Anbay. May lumabas na special status. Special status, iginapos ng Cursed Demon King Serpent Lord Curse Chain. Kapag tumama ang atake mo sa isang clone, ikaw mismo ang ako ng pinsala. Sobrang natakot ang dalawang babae. Agad silang nagdikit at kumapit sa isa't isa. Nagtanong si Ziking kung anong ibig sabihin nito. Ibig bang sabihin kapag inatak nila ang isa sa mga clone, sila mismo ang tatanggap ng damage? Ipinaliwanag ni Zhao na nakita na niya ang ganitong uri ng tabu curse skill dati. Ginamit ito ng isang lich. Noong panahong iyon, wala silang ideya kung paano gumagana ang sumpa, at dumanas ng malaking pagkalugi ang kanilang grupo. Nakalock on ang isa sa mga kasamahan nila ng life curse chain ng lich. Akala nila, hanggat patuloy na ginagamot ng priest ang taong iyon at napanatili ang gi nila, walang magiging panganib sa buhay nila. Pero nagkamali sila. Kahit pa desperado silang lumaban at tuluyan nang napatay ang lich, at tuluyan nang naalis ang pinagmumulan ng spell, naglaho pa rin ng tuluyan ang buhay ng kanilang kasamahan. Hindi na sila maililigtas. Mas lalo lang natakot ang lahat sa kwento. Hindi makapaniwala si Zing at sumigaw dahil sa gulat, at agad silang sinabihan ni Anbay na huwag magpanik.
Kung tatanggap lang sila ng pinsala kapag nakatama sila ng clone, malamang siyam sa 10 Demon King ay peke. Ibig sabihin kailangan lang nilang hanapin ang totoo at patayin ito. At magiging ayos lang sila. Sumang-ayon si Zhao na tama si Anbay, pero may isa pang problema. Paano nila hahanapin ang totoo? Alam ni Anbay na hindi siya natatakot mamatay dahil may substitute siya, pero iba ang tatlo niyang kasama. Siya ang nagdala sa kanila rito, kaya kailangan niyang siguraduhing makakalabas sila ng ligtas. Lumingalinga si Anbay sa mga nagkakalampagang bungo. Sinusubukan niyang isipin kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay biglang nagsimulang bumigkas ng spell ang isa sa mga ulo. Itinuro ni Ziking ang isa sa mga halimaw at binalaan ang lahat na mag-ingat. Gumagamit na naman ito ng isa pang skill. Bigla na lang yumanig ang buong paligid. Pagkatapos, mas maraming elite monsters ang nagsilabas ng may hawak na sandata. Sa ilang segundo lang, pinaligiran na sila ng isang buong hukbo. Tinanong ni Ziking ang kuya niya kung dapat na ba silang umalis ngayon din. Natahimik lang si Zhao. Tinawag niya ito, tapos si Zheng, at panghuli ay si Anbay. Nagmungkahi siyang mauna na silang umalis. Wala raw dahilan para itaya nila ang mga buhay nila rito, pero sinabihan sila ni Anbay na maghintay at manood lang. Habang nasa tabi niya ang mga ito, hindi banta ang mga skeleton warriors na ito. Nagsimulang mag-isip si Anbay ng susunod niyang hakbang. Kailangan niyang kontrolin ng maigi ang lakas ng atake niya. Kapag hinayaan niyang kumalat ng husto ang mga corpse explosion, baka tamaan ng pagsabog ang mga clone ng Demon King at matrigger ang curse chain. Kaya dapat niyang limitahan ang sakop ng pagsabog at ligtas na ubusin ang mga monster nang hindi natatamaan ang mga clone. Naglabas si Anbay ng kaunting apoy. Tumagos ito sa isa sa mga skeleton warrior. May lumabas na notification. Matagumpay na napatay ang elite skeleton warrior. Kasalukuyang experience, level 3%. Pinaikot ni Anbay ang staff niya at biglang na-excite. Hindi niya inasahang magbibigay pala ng normal experience ang mga mob na isinasumo ng boss kapag napatay. Napakalaking pakinabang nito. Mas maraming monster ang sumugod sa kanila at tumawa si Anbay. Sige pa. Sugod lang kayong lahat, mas marami, mas masaya. Napakawalan niya ang sunod-sunod na alon ng apoy. Tinamaan ng apoy ang mga monster at isa-isa itong bumagsak, habang itinaas naman ni Anbay ang staff niya para tumarget ng iba. Pero napansin niyang may ginagawa ang higanting monster, kaya na-realize ni Anbay kung ano ang nangyayari. Hala, masyado siyang na-excite. Sobra niyang napalakas ang atake. Malaking gulo ang pinasok nila ngayon. Nagsimulang lumayo ang mga monster, kaya biglang huminto si Anbay at naisip kung gaano siya kalapit sa pag-trigger ng backlash. Muntik na yon. Nagsimulang magdasal si Zhao at sinabihan si Brother An na mag-ingat. Nasa mga kamay niya mismo ang buhay nila, at kabadong siniguro ni Anbay na naiintindihan niya ito. Aksidente lang yung nangyari kanina. Takot na takot pa rin ang mga babae. Sana ay wala nang ganitong aksidente ulit, habang naghahanda si Anbay ng isa pang set ng mga fireball. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng instant cast. Agad na lumipad ang mga spell at winasak ang mga monster na pumapaligid sa kanila. Nagsimulang magkagulo ang kawan ng mga halimaw. Pagkalipas ng 2 oras, pinagmasdan ni Ziking ang sitwasyon at inamin na hindi niya inasahang pwede palang laruin ng ganito ang dungsyon. Nandoon pa rin si Zheng para panoodin ang lahat ng nangyayari. Habang pinapanood nilang lumalaban si Anbay, na-realize ni Ziking kung ano ba talaga ang ginagawa nito. Ginagamit nito ang boss bilang makina para mag-farm ng mga mob. Ipinaliwanag ni Zhao na matagal na sigurong tumakas ang karamihan kapag nakaharap ng ganitong nakakabuwisit na summoning type boss. Tanging ang may nakakabaliw na lakas tulad ni Brother An ang kayang tuloy-tuloy at mabilis na mag-farm ng mga skeleton warriors. May napansin din si Zheng. Napansin niyang parang wala na yatang mga skeleton na gumagapang palabas. Lumingalinga si Ziking at napansin din ito. Puro mga lapida na lang ang makikita sa paligid ngayon. Tapos may iba pang napansin si Ziking. Nag-iisa na lang ang clone ng Demon King na naiwan sa langit at napatingala rin si Anbay. Sinabihan niya ang Demon King na mag-summon pa. Ano? Natatakot ka na? Biglang na-realize ni Zhao kung ano ang nangyayari. Kailangan din gumamit ng spirit ang boss para makakas ng skills. Ibig sabihin ay ubos na ang mana nito, kaya naintindihan na rin sa wakas ni Anbay. Kaya pala ganon. Napansin din ni Ziking na kusa nang nawala ang life curse chain, tapos itinaas ni Anbay ang staff niya. Sinabihan niya ang Demon King na ipadadala na niya ito sa kabilang buhay. Inihanda niya ang atake niya, at boom, isang malakas na pagsabog ang bumasag sa natitirang Demon King. Lumabas ang notification. Matagumpay na napatay ang purple leader na Cursed Demon King, level 15. Binabati ang lahat ng nakaligtas sa matagumpay na pagpuksa sa Boneyard Secret Realm World ng Demon King. Nag-level up ang lahat. Tapos nakatanggap pa ng isang notification si Anbay. Binabati ka. Nakaabot ka na sa level 12. Na-trigger ang basic class passive. Lahat ng attributes, plus 10. Na-trigger ang Mage Initiation passive. Spirit plus 6. Nakakuha ka ng isang pagkakataon para bumunot ng affix.